Aba, nagising si madam ng hating gabi. Nakaramdam kasi siya ng gutom. Para may kasama siyang bababa, ginising na niya itong alaga niyang pusa. Ang sarap na ng tulog nito, talagang dinamay pa ni madam. Minsan kasi may kababalagang nangyari dito sa mansyon. Akala ko si madam lang yung nagugutom, pati na din pala itong alaga niya. Abay, natatakot si madam sa sarili niyang mansyon. Ang hirap talagang gumising ng mga ganitong oras kasi gising na yung mga multo. Pero mawawala talaga yung takot mo pag gutom ng pinag-uusapan. Buti na lang, marami-rami kami dito sa baba. Gising na yung gwardiya number 1 ni madam, pati na din itong gwardiya number 2 at yung gwardiya number 3. Kaya lumakas lalo yung loob ni madam. Pagbukas ko dito sa isang ref ba, dito pala nilagay ni Papa yung mga pinag-grocery ko. Hindi na kasi namin to ginamit. Kaya dito lahat pinasok ni Papa yung mga pinamili ko. Matagal-tagal na ding hindi kumakain si madam ng pansit canton. Kaya ito yung lulutuin niya ngayon. Tapos kumuha na din siya ng spam para ipanghalo. Wait, may kulang pa. Pagbukas niya sa ikalawang ref, nakita niya yung hinahanap niyang melted cheese. Mukhang hindi pa nakontento si madam sa ipanghalo niya sa pansit canton. Kaya naghanap pa talaga siya ng itlog dito sa ref. Hindi ko alam kung saan nilagay ng mga angkan ko yung itlog. Kaya tinanong ko na tong pinsan ko. Pero sabi niya ubos na daw yung itlog. Kaya nagdabog na si madam dito oh. Pag nai-stress pa naman si madam, pati yung bangs niya nai-stress na din. Pero naghanap pa din ng paraan si madam. Pwede naman sigurong itong century tuna na lang. Hindi ko alam kung masarap ba tong ipanghalo ni madam sa pansit canton. Pero wala na tayong magagawa. Ready na siyang magluto oh. Sinalang na niya sa kalan yung kawali. Tapos naglunod ng unting tubig. Nakalimutan niya palang buksan yung kalan. Muntik nang masunog yung pagmumuka ni madam. Tapos kinabahan pa ako bigla dito sa laruan ng pamangkin ko. Dahil kumulo na to, abay ihalo na natin yung pansit canton. Pagkatapos malunod tong pansit canton, aba ibuhos na natin dito yung mga seasoning. Ito lang talaga yung madaling lutuin pag nagugutom ka ng mga hating gabi. Hinalo-halo lang ni madam yan ng mga 3 beses. Tapos ilulunod na niya dito yung century tuna. Kaya binuksan na kagad ni madam to. Easy open can daw, pero bakit ang hirap buksan? Ayaw ko sanang gisingin si Papa pero wala na akong choice. Ang dami mo nang naistorbo sa pinaggagawa mo, madam. Partida, humihilik na yan si Papa kanina. Talagang ginising ko pa para buksan lang tong century tuna. Nung nabuksan na, sinabi ko kay Papa, pwede na siyang matulog ulit. Pambihira ka talaga, madam. Hindi lang multo yung naistorbo, pati na din yung mga angkan mo. Tinanggal niya yung sabaw ng century tuna. Yung laman lang kasi yung ihahalo niya. Talagang mekos-mekos yung nangyayari dito. Hindi lang century tuna yung ihahalo niya ha. Pati na din itong melted cheese. Grabing eksperimento na naman yung ginagawa mo, madam. Naghiwa lang siya ng onte. Yung tira, binalik niya sa lagayan. Tinadtad na niya itong cheese na ihahalo. Pagkatapos nilunod na kagad. Ang daming kaartihan ni madam. Para mabilis mamelt yung cheese, tinakpan niya muna. Hindi pa siya natatapos dito ha. Abay, meron pa siyang tatadtarin. Pati itong spam, ihahalo niya din to. Eto talaga yung mangyayari kapag nagutom ka ng hating gabi. Kung ano-ano na lang talaga yung mga gusto mong kainin. Yung hiniwa niyang 3 pirasong spam, nilunod niya sa kawali tapos tinakpan. Para hindi masunog, hinaan mo yung apoy. Diyos ko, parang ako yung kinakabahan dito sa mga pinagagawa ni madam. Pero mukha namang masarap. Sa wakas, natapos na din si madam sa pagmikos-mikos nitong pansit canton. Dito natin malalaman kung masarap ba. Nasobrahan ata sa gutom tong si madam kaya nakapagluto siya ng ganito. Abay, nung unang tikim, hindi pa maintindihan ni madam yung lasa. Abay, ang dami ba naman yung hinalo dito sa pansit canton? Baka sa ikalawang tikim, malalaman na natin kung masarap ba. Etong pagmumuka ni madam, hindi talaga maintindihan. Ayusin mo, madam ha, talagang mapapahiya tayo dito. Ano, madam, masarap ba? May nabili nga dito si madam na seaweed. Tignan natin kung masarap ba itong ipare sa minekos-mekos niyang pansit canton. Hindi ko talaga makalimutan itong ginawa ng seaweed sa buhay ko. Yung ibang tao, sarap na sarap nito. Pero si madam, ito talaga yung kinakatakutan niya. Nung unang tikim kasi ni madam nito, abay tumira na siya sa CR. Hindi ata kaya ng sikmura ni madam. Nakainin to. Pero eto siya ngayon, lumalamo na. Good luck na lang talaga sa iyo, madam. Pero in fairness, ang sarap i-partner dito sa pansit canton na niluto niya. Sa dami ng nilamon ni madam, ito yung nangyari. Paano ba yan? Busog na naman itong si madam. Relax muna ng onte, tapos pwede na ulit matulog.